Hello guys! So sabay-sabay tayo magpapaalam ngayon sa apartment namin. And parang may memories tayo pare-parehas. So ipapakita ko sa inyo yung living room namin. So, tanan! So ito na nga mga rakas, nag-umpisa na kaming maglinis, mag-empake ng mga gamit para hindi kami maghahol sa oras kasi isang araw lang talaga kailangan malipat na lahat. So ito nilagay na namin sa karton at buti na lang may mga karton sa trabaho kaya nahingi ko. At ito ang pinakamahirap talagang linisan yung stove kasi dikit-dikit talaga siya and iniingatan namin na baka magasgasan talaga yung salamin and buti na lang talaga nagawa namin ng paraan. At isa ito rin sa pinakamahirap itong oven kasi mahilig kami mag-grill so sobrang dikit. Ito binili ko sa kanila sa mismong company para maganda yung pagkalinis ng oven at grabing tiyaga din talaga ni Daddy Elgin maglinis ng mga gamit. Buti na lang talagang hirap kong mag-isa. So ito na nga, nabuhat na yung mga gamit namin. Buti na lang mga nakakarton so madali lang. And I'm so grateful talaga and thankful kasi mga ka-chargemate ko pumunta para tumulong kasi wala pa yung moving out na inano namin yung moving out transportation na nirentahan namin. So ayan na nga, na kahit na masakit ang likod ni Tristan, nagbubuhat siya. And talagang sobrang grateful talaga ako. Thank you Lord talaga kasi kung hindi dahil sa kanila, baka hindi kami matapos ng maaga. Grabe, tignan niyo naman si Sis Jen. Oh, 'di ba? Amazona 'yan. Oh, hindi lang yan talagang the flash, talagang Amazona yan. Imagine na, ala ko na impake ko na lahat, pero hindi. As in, siya pa ang nag-impake lahat talaga ng mga gamit namin. Yung iba, kasi parang hindi ko pa alam kung anong mga i-impake ko talaga, lalo yung mga ginagamit pa namin. Grabe, ang bilis niya talagang ang bilis niyang kumilos. So, ito na nga yung second day, kinabukasan ng umaga, kumuha kami ulit ng bagong magbubuhat ng mga woods. Ito nga yung sinasabi ko nga na hindi pwedeng itapon yung mga woods, yung mga sirang cabinet sa basurahan. So, nagrenta kami ulit para lang maitapon and napakabait naman siya, Vietnamese siya. So, sobrang bait niya. Hindi katulad nung nakuha namin. Sobrang nakaka-stress kaya kayo talaga kung may kukunin kayong yung moving out transportation na driver or tutulong, make sure na masipag kasi alam nyo yung kinuha namin, ang sabi ba naman niya hindi daw siya makakapagbuhat kasi masakit likod niya. Ay naku. Buti na lang talaga dumating yung mga kapatiran natin para tumulong. So, ayan, na-clear na yung gamit. Kaya, sobrang stressed naman after kasi maglilinis na naman ng paligid. So, eto na nga yung second day. So, 29, umalis kami, hinakot yung mga gamit and then kinabukasan ng 30, yung mga sirang cabinet naman. So, ang laki talaga din ng ginastos namin kasi bukod yung binayad namin dun sa moving out transportation at bukod din dun sa nagtapon ng cabinet. So, ako lang mag-isa kasi si Daddy Elgin may pasok siya sa school kaya ako lang yung maglilinis, magtutuloy ng linis. Buti na lang nalinisan niya na yung CR. Ayan. Kaya konting linis na lang. Ayan, may kortina pa nga hindi pa natanggal pero itatapon ko na lang yan. So, nagulat na lang talaga ako na ang dami naming gamit. But anyway, ito naglilinis na ako, nagwawalis na ako, and then vacuum yan. Tapos kuskus sa mga gilid-gilid, sa mga pader, ang hirap. Bawat cabinet, kailangan daw spotless. As in, grabe ngalay na yung kamay ko dyan, yung balikat ko at yung likod ko. Kung maglinis pa naman din ako, may pagka-OC din ako, talagang kailangan din talaga malinis. Kaya kahit na may konting maliliit na parang dikit-dikit, talagang kinukuskus ko talaga ng daliri ko, ng kuko ko, as in. Pagkatapos naman natin sa loob, dito naman tayo sa labas ng balcony, talagang todo kuskus talaga ako dyan kasi nga ang dikit na ng dumi dahil nga 6 months ba naman yung winter, sabi natin 4 months yung winter na todong winter talaga. Hindi namin nagamit yan kaya sobrang dumi din talaga. Kaya ngayon gusto ko na lang din talaga yung maliit na balcony, lalo na kung walang glaze kasi napakahirap din talaga na may malaking balcony tapos hindi naman nagagamit kaya grabe yung likod ko dyan as in.
At ito ang pinaka mahirap na nalinisan ko. Kasi buti na lang nalinisan na nga ni Daddy Elgin yung stove tsaka yung oven. Pero ito, nakalimutan niyang linisan. Talagang todo kuskus din talaga ako dyan kasi ang dikit ng mantika. Yan yung exhaust fan dyan sa stove. So, ang hirap-hirap niya. Sobrang dikit talaga. Siguro, isang oras ko talaga siyang nilinis para lang matanggal yun talaga yung parang imposibleng matanggal pero natanggal ko talaga siya sobrang tiyaga ko talaga. Yung alam mo yung gusto ko na talagang tumulong ay gusto ko na talagang mag-call a friend na para lang talagang may maglinis na ito. Gusto ko nang tumawag ng cleaner. Kaya talagang saludo talaga ako sa mga cleaners. Hindi madali talaga yung trabaho nila. Grabe. Buti na dito sa Finland, alam niyo ang cleaners, talagang professional amati talaga, like professional cleaner talaga kung tawagin. Kasi alam niyo yun guys, hindi ganun kadali. Kaya pala yung mga lumilipat, kumukuha sila ng cleaner for moving out. Talaga namang napakahirap pala talaga. Tapos iintindihin mo pa syempre yung mag-aayos ka ng gamit sa nilipatan mo. Kaya ako sa inyo, advice ko sa inyo, wag na kayong mag-risk. Kumuha na lang talaga kayo ng cleaner kasi nakakapagod din. Alam mo yun, nagbuhat na kayo, maglilinis pa kayo. At least kung may kinuha kayong cleaner, sila na talaga yung maglilinis sa buong bahay. Grabe, yan lang talaga. Umabot ako ng kulang-kulang 1 oras. Sobrang sakit ng braso ko dyan. Sobrang alay. Pero satisfied naman talaga kasi after sobrang napaputi ko talaga siya, nalinis ko talaga siya ng todo. Grabe talaga. As in, masasabi ko talagang grabe, nakakapagod. Gusto ko na umiyak. Ayan na mga rakas ko, sobrang nalinis ko na siya. Alam niyo, habang nililinis ko yun, nasa isip ko talaga na grabe, saludo talaga ako sa mga cleaners. Deserve niyo talaga na may malaking sahod, hindi madali. As in, kaya I'm so happy. Natanggal ko siya. Yan talaga. Kasi kailangan din daw talaga spotless. Ay, nako. Kaya ayaw nang lumipat. Kaya kayo guys, kung pupunta kayo dito sa Finland, huwag na kayo nilipat ng bahay. Ang hirap. As in, o kaya kung nagbabala ka, ay nako, kumuha ka na lang ng cleaners na maglilinis. So ito na nga, magmamap na nga tayo. After magwalis, mag-vacuum, map naman. O, diba? Spotless yan. O, ako pa naman, may pagka-OC din ako. Konting, may dikit-dikitan. Talagang nakikita ko talaga. Ang hirap din. Grabe guys, nakakapagod. As in, yung kamay ko, like, ang sobrang dry. Kuskus, buhat. As in, hindi madali lumipat. As in, napakahirap. Lalo na kapag, syempre, pag may mga anak ka, tapos matagal-tagal na kayo, diba, sa lugar, syempre, paparami yung gamit. Ay, just kailangan naman talaga din mga gamit namin na yun. But, sobrang nakakapagod. Hindi nakakapagod magbuhat yun, nakakapagod maglinis dito sa sa aalisan mo. Kasi yung lilipatan mo, okay, unti-unti mo namang lilinisan, pero yung aalisan mo, grabe, yung sakit talaga ng likod ko, yung todo kuskus talaga. Sobra, as in, pagkagising ko sa umaga, mag-toothbrush lang ako, lamos, palit ng damit, tapos dumating na yung maghahakot yung sila naming cabinet para itapon dito guys. Hindi basta-basta magtatapon ng mga kahoy, mga woods. May mga may place sila, tamang place kung saan talaga itatapon, hindi lang sa basura yun. And another charge na naman yun. So kahapon, charge kami sa moving out, driver, tapos charge na naman ngayon para dun sa naghakot ng gamit namin ng kahoy. Tapos ito, natatakot ako kasi para mag-charge din ako dito sa apartment namin. Pero sabi ko nga, hopefully, kung may charge man, sana sa home insurance na lang. Diba? Sana yung home insurance na lang magbabayad. So, ayun, at least natapos na yung day 2 natin na paglilipat. So, ito yung day 2 guys, and next time naman is yung day 3, which is yung pag-aayos naman sa bahay. Ay, parang ayoko na, parang lalagdatin. Ayoko na lumipat, ayoko na. Suko ako, pero tingin ko naman, hindi na kami nilipat, ayoko na. Nakakapagod, and isa pa guys, tips, huwag kayong maglalagay ng sticker. Kahit nasasabihin na yung sticker na yun, madaling tanggalin. Ay, ako, huwag kayo maniwala. Ang hirap magtanggal. Ito nga na-peel off yung nireport ko na-peel off yung wall paint ng
bathroom door. Mukhang magbabayad ako na ito. Ayun. Ayun guys. So, kaya mas maganda talaga maghanap na kayo ng apartment na kung saan kayo okay, komportable. May malaki kang pamilya, maghanap ka na. Ang hirap lumipat as in. Or huwag ka nang bumili ng gamit. Huwag ka maglagay ng mga pandikit. Huwag ka na gumamit ng oven. Napakahirap kayong maglinis ng oven. Tapos ng ang tawag na ito, yung lutuan yung stove. Hindi mahirap yung stove eh. Hindi, mahirap din siya kasi kinuskus talaga namin para matanggal yung mga dikit-dikit, yung mga Aside from that, yung exhaust fan tawag ba? Exhaust fan, yeah. Ang hirap tanggalin kasi may mga mati-mati ka. Sumakit yung katawan ko kasi. Ay. Abangan nyo naman guys yung part 3. Bye. So, kailangan ko mag-edit para makita nyo yung part 2. This time mag-edit ako. Huwag nyo kalimutan guys mag-subscribe, follow, and share. Para marami pa akong ma-share. About Finland life, about real life. So, yun lang. Bye-bye. Thank you so much.